Hello everyone! Welcome to my mini vlog. So ngayon, nandito tayo sa likod ng aming bahay at binabantayan ko tong baboy namin. Actually, kahapon pa yung due date niya pero until now hindi pa siya nanganganak. Pero ngayon, nakahiga na lang siya, ayaw na niyang tumayo at parang gusto na niyang manganak. So I will update you later on if manganak na siya. Hopefully manganak na siya ngayon. Itong baboy pala namin is nasa labas lang pala. Actually, may mga kulungan naman kami dito Meron din sa kabila kaso ayaw na niyang pumunta doon kasi nung bata siya, nasanay na siya dito sa labas na nakatali lang. Kaya nung tinatry nilang ilagay sa kulungan, ayaw na niyang pumunta doon. As of 9 a.m. in the morning, nag-start na siyang mag-labor. Mukhang manganganak na siya kasi kanina pa hindi siya mapakali. Oh! Oh, may lumabas na. Nakadarumaron na. Nakadarumaron. Nga dyan. May lumabas sa kanyang black, guys. Yan, lumabas na. Lumabas na yung first baby niya. Bale, ito yung first baby niya. First down. After a few minutes of waiting, ayun, nagle-labor na naman tong baboy namin. Medyo nahirapan siyang manganak kasi sobrang taba niya. Finally, lumabas na si baby number 2. Ayun, mas malaki siya kumpara kay na baby number 1. At hindi rin siya pure white. Nagmana siguro to sa mother niya. May pagka-orange kasi. May pa-background pa tayong ingay ng manok habang tayo nagvo-voice over. So ayan, ako na yung kumuha sa baboy. Grabe, nakakatakot palang hawakan. Diretso na pala naming tinalian ng sinulid yung sa may pusod niya para hindi masyadong mahaba-haba. Bale, ikakat pala namin yan sa kalalagyan ng betadine. Tignan nyo naman yung reaction ko dyan, parang ako yung tatalian sa may pusod. Bale, may dalawang malulusog na piglets na kami. Si Mother Pig naman, ongoing na naman sa pagle-labor for baby pig number 3. First time ko palang magpaanak ng baboy, grabe, ang hirap din pala, no? Dapat talaga todo bantay tayo habang nanganganak si Mother Pig. Kasi pagkalabas ni baby piglet, kailangan nating punasan yung sa may nguso niya. Kasi daw, pag hindi daw yun mapunasan agad, may tendency na hindi daw makahinga yung baboy. So ayan, pinupunasan ko nga muna to habang prepare ni nanay yung sinulid na pantatali namin sa pusod niya. Makwento ko na nga rin sa inyo, bale pang 5 beses na palang nanganak tong baboy namin. Pero sad to say, yung pang-4 namatay lahat yung anak niya kasi nanganak siya nang wala sa oras. Sobrang sayang nga kasi 13 lahat yung anak niya nun. Kinagabihan pala nun napanaginipan ng tatay namin na nakawala daw yung kalabaw namin. So pagkagising niya ng gabing yun, lumabas siya agad para i-check yung kalabaw namin pero hindi naman daw nakawala. Not knowing na itong baboy pala namin ang nakawala, and then yung kinabukasan nun, nanganak na tong baboy namin nang wala sa oras at ang mga anak niya ay patay na. So ayan, lumabas na si piglet number 4. Sobrang thankful nga kami kasi malulusog silang lahat na lumabas. Dali-dali ko na namang pinunasan ang kanyang sungo kanina. Kailangan daw kasi talaga yun. Kayo ba, naranasan nyo na bang magpaanak ng baboy? Mahirap, no? Buti na nga lang umaga tong nanganak tong baboy namin. Paano na lang paggabi? Hindi rin kasi sunod-sunod yung panganganak niya. Bale, naghihintay pala ako ng ilang minuto bago siya manganak ulit.
Ang purpose pala niyan, bakit namin tinatanggalan yung sa may pusod niya para hindi niya naaapakan 'pag naglalakad na siya soon. So ayan, lumabas na si Piglet number 5, bale iba naman ang kulay nito. Same routine lang din ang ating gagawin, punasan muna yung nguso and then yung katawan, saka natin tatalian mamaya yung sa may pusod niya. Si Piglet number 5 namin, special pala siya. As you can see, iba yung paa niya, hindi siya totaling straight. Medyo nahihirapan nga siyang maglakad ngayon. Ang akala nga namin noon ay mamamatay siya, pero luckily nabuhay naman at sobrang healthy na niya ngayon. Shoutout nga pala sa aking videographer na si Nathan Alvis. Sobrang bata pa lang yan pero naghahamon na yan ng 1v1 sa ML. Ayan, si Piglet number 6 lumabas na rin. Same sila ng color ni Piglet number 5 pero mas malaki ito. Shoutout din pala sa mga manok namin na sobrang ingay habang nagvo-voice over ako. Binibigyan niyo ako ng hint kung anong uulamin namin mamaya. So ayan, after mga anak ni Mother Pig, tinanggalan na nila ng ngipin. Hindi ko nga din alam kung bakit nila ginatanggalan nito. Kawawa nga sila eh. 8 nga pala silang lahat. Hindi ko na na-videohan kanina kasi kumakain ako. Habang tinatanggalan nga sila ng ngipin, nagiging aggressive yung nanay nila. Kasi sobrang ingay din nito habang natatanggalan ng ngipin. Nasasaktan din kaya siguro. At hindi ko na rin sinubukang magtanggal ng ngipin. Hindi ko talaga kakayanin yan. Tinitignan ko pa lang, hindi ko na kaya. Sobrang nakakakonsensya din kasi. Shoutout nga po pala sa lahat ng nanonood ng aking mini vlog at reels. Thank you po sa panonood. So after nilang tanggalan ng ngipin ang mga piglets, ayun, pinadede na namin sila. Thank you po sa panonood. Please follow my account and see you on my next mini vlog.